At eto na nga po, dakuin natin ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte, mga bossing. Ito, sabi ni Attorney Cristina Conte, Conti. Sabi ni Attorney Cristina Conti, mga kababayan, ano to, drag the puzzle, saglit lang oh. May ganun pa sa may ganun pa sa TikTok Si Duterte daw ho, ang dating Pangulo, madadagdagan ang kaso kung mapatunayan na may troll ang kanyang kampo. Ako, Diyos ko, paano kaya? Paano kaya yan? Consider kaya na maging troll farm o troll yung mga vlogger nila? Dahil ho yun, mga bossing, kung ano-ano yung mga sinasabi nun. Merong vlogger si dating Pangulong Duterte na ano sabi? Nagwa-water cannon din ho tayo sa South China Sea. Merong mga vlogger si dating Pangulong Duterte na yung ipinatawag sa Congress na ano sinasabi? Madami pong mag-resign na pulis dahil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Wala naman palang katotohanan. Mako-consider pala yun. Mako-consider kaya yun na troll? Kasi ang dami hong fake news na lumalabas ngayon, mga boss Chief Amuser. Ultimo ho, no? Yung kay First Lady Lisa Marcos, pina-fake news din ho. Ano yun? Yung si First Lady daw ho, mga kababayan, ay nakulong doon sa LA. Nakulong doon sa kung saan naninirahan si Maharlika. Ngayon, ang ginagawa ho nila doon sa mga utu-utong mga Duterte supporter o yung mga suled-suled, pinapakitaan nila ng litrato. Alam niyo po kung ano yung pinakitang litrato, mga kababayan? Litrato po ng pader nung kung saan daw po nakakulong si First Lady, yung mga suled Duterte. Uy, naku, diyan pala nakakulong. Kung ano-ano na. Yung Roque, sabi ni Ron Prince, pasimuno si Roque. At Maharlika. Yun na lang yung mga bidyong inilabas nila, paninira sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, paninira kay Bongbong Marcos, walang patunay, no? Yung mga DDS naniniwala, sila-sila lang ho. Tingin ko, ang mapapagbuntungan din ho nun, mga kababayan, etong si dating Pangulong Duterte. Kaya kayo, mga DDS, vloggers, tuloy nyo lang, no? Yung mga pamimake news nyo, no? O yung mga pagpapakalat nyo ng kung ano-ano, tuloy nyo lang. Upang sa ganun, baka mas matagal si Tatay Digong ninyo. Diyan, sa loob ng dahig. Ang problema nga ni Tatay Digong, biruin nyo ho, mga kababayan. 8 years ang paglilitis. Ayaw nyo maniwala sa akin na 8 years? Tignan nyo nga lang yung unang hearing, kailan lang ho? Nung Marso, kung di ako nagkakamali, Marso, kailan ang kasunod? Ang kasunod ho, mga kababayan, sa Setyembre na. Kailan sunod ulit? Every 6 months, mag-hearing. Baka doon ho, bago mapatunayan, kung acquitted man, si dating Pangulong Duterte, baka ubos na ho ang buhay niya. Kawawa naman. Di ba? Tapos ito, pabigat pa yung mga vlogger nila. Paulit-ulit sumisigaw, mag-EDSA tayo, wala naman hong pumupunta. Ang nando sa EDSA, mag-isa si Morales. Kalbo pa. si Roque, nung nakakalaya pa, kakalaya lang doon sa Congress. Pagkalaya doon sa Congress, pagkalaya nung pagkakakontempt niya, anak ng tinapa, dumiretso sa EDSA. Diretso sa EDSA, may kasama, may bit-bit 30 katao. Sinigaw nila dito? Doon sa EDSA, ang laban ng kasamaan ay laban ng kadiliman. Hindi pa ho sabay-sabay. Wala na. Di ba? Bagsak na ho. Sabi ni Jemmy Boy Bahe, gumagana na kasi yung mga fake news. Nakakauto na sila ng mga Duterte, ng mga DDS. Correct. Kaya sinasamantala ho sila.
mga kababayan. Uy, gumagana naman to. For the views ako, sabihin ko, bangag si Bongbong Marcos. Uutuin pa ang ating Pangulo. Nung una, sige, magpa-drug test si Bongbong Marcos. Nagpa-drug test bago mag-eleksyon. Pagkatapos mag-eleksyon, nanalo, nagpa-drug test ulit. Ngayon, gusto ulit nila. Yung tatay nila, si dating Pangulong Duterte, pinagda-drug test dati, nag-drug test ba? Hindi, ni isa. Di ba? Kaya, ituloy nyo. Saglit lang. Para doon, sa mga nagsasabi na, daw? Si First Lady Lisa Marcos daw ho, mga kababayan, ay nakakulong sa LA. Ito bakit nandito? Sa Lamay, sa Burol, ni Nora Honor ho. Sabi nung ibang mga DDS, fake news yan, Mark Ramos, wala yung katotohanan. Ano ibig nyo sabihin? Luma na yan. Yung video na yan, luma. Last year pa, ano ibig nyo sabihin? Last year pa, namatay si Nora Honor. Di ba? Paano nyo masasabi ngayon na edited pa din yan? Ayan, si Jay Ruiz. Kakaano lang yan. Kaka-appoint pa lang yan ni Jay Ruiz, mga kababayan. Nung last year pa, namatay si Nora Honor, tapos ipinost lang nila yan ulit? Ganun ba ang ibig sabihin? Di ba? Kaya ho sila sinasagad ng mga yan, ng mga vloggers nila, kasi nagpapauto ho sila, mga bossing. Di ba? Nagpapauto po, at hanggat may mga nauuto na mga Duterte supporter, mang-uuto at mang-uuto lang ho yan. Sabi ni Ron Prince, pinaglololoko mga tao ng mga vloggers ng DDS, mahilig sa fake news. Tingnan nyo ho dito sa atin, mga kababayan. Pag walang content, walang makita na balita, ano ginagawa natin? Nire-replay natin. Okay lang, replay. Ano po? Laging may nakaakibat hong mga video, lagi pong may nakaakibat na itong tinatopic o nire-reactionan natin ay ibinalita ng ABS-CBN. Itong nireactionan natin, binalita ng GMA. Ito galing sa Net25, galing sa ANC, etc. May ganun lagi tayo. Para huwag tayong masabihan ng fake news. Kaya nga po, di ba, ang dami nagsasabi, bakit itong vlogger na to hindi pinapatawag? Sabi ng mga DDS, bakit ito si Mark Ramos? Magkakalahating milyon ang subscriber sa YouTube, hindi ipinapatawag. Kasi yung mga DDS nyo lang daw ang fake news. Paano mga kababayan? Magpapaalam na ho ako, ha? Maraming salamat and God bless po sa ating